Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And ngayon po ay nasa Libra na po tayo and baguhan ka po dito is like tawagin mo ko pong Ate Mel. And if not, no, sa lahat po nandito sa akin, I think isang buwan po akong nawala, no? And marami po ang nangyari po sa akin. And kababalik ko lang po online, no, siguro mga 4 or 5 days ago. And I tried po kahapon na mag-online and parang okay naman ang boses ko, no, hindi naman masyado pong halata, no. And sa ngayon, marami akong i-share sa inyo pero more on ano tayo, more on marami po kasi ang nakaabang po sa ating tawas. So, nasa tawas po tayo and tingnan po natin kung ano po nangyari po sa atin, no. And yes, Libra po tayo ngayon. Libra is an air sign. And pangalawa po siya from Gemini, no? So, please be with me, no? Samahan niyo po ako sa dasal and tingnan po natin kung ano po nangyari. Alright, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, salamat po sa yung pagkakataon na binigay po sa amin. Sa lahat po ng Libra ngayon, Christate misum Christi Pater Salvame, Christate misum Christi Pater Salvame, Christate misum Christi Pater Salvame, Paternum Deum Christum Solumi, Christatem Christum Igosum, Jesus Nazareno, Redilius Husdom Christum de Prunus Trustrum Ominit Salvame, Salvame Salve Igosum, Rebueltar estas tares, maluwas Igosum. And tingnan po natin kung ano po nangyari po sa inyo, no? So, sorry po. Libra, nasa Libra tayo ngayon, no? And ang Libra is an air sign. Ang air sign is meant to say sa yung pag-iisip, no? Ang fire at saka ang air is magkaiba. Pero parehas po sila na actually ang air sign is like sa hangin or espiritu or sa mind. Pagdating naman po sa fire, andito po yung ating hindi siya emotion. Ito po yung passion po natin. Ano po ang gustong gawin natin sa life? Ganito, ganito, ganito. Yung bagang desire po ng ating puso. Ito po ang tinatawag po natin na fire sign, no? And remind lang po guys na lahat po tayo ay mayroon mga sign na ganyan. Pero mas prominent lang po yung tinatawag po natin na Libra, pwedeng Virgo, pwedeng Sagittarius, pwedeng Cancer, no? So, yun lang po ang prominent natin. Pero that's why I said, mayroong mga tao po na although ipinanganak po sila based on emotion, pero mas marami din po na ipinanganak na may kahalo po siya na um, passion o sabihin po natin na apoy. So, siya po, maswerte po ang taong yun kasi parang ang iniisip po niya lagi, yung passion niya lagi is yung sinusunod niya yung puso niya. So, bawat subject sa atin, bawat subject po is may kanya-kanya pong lakas. No, may kanya-kanyang lakas na dapat po ganito siya or ganyan, no. And although sabihin ko sa iyo na ang isang Libra, sabihin po natin na yeah, mapag-isip, no. Maano sila sa mga tao po na mga leader, mga tao po na pera po ang iniisip, pero meron din po sa kanila na nakabase po sa emotion, no? O nakabase po sa passion, nakabase po sa espiritu, no? No? O nakabase po sila sa kanilang kaluluwa. Alright, Libra, tingnan natin po, no? So, ang Libra, tingnan natin sa kasalukuyan. And then after that, kung ano nangyari sa kanila in the past. Remind lang guys po, no, na actually sa lahat po, no, wala akong nakitang talagang sakit dito na sobra-sobra, no. May nakita lang po ako dito na parang kung may sakit man kayo, acceptance ba? Natanggap na po ninyo. Ito yung nakaraan ninyo in the past and this one is in the future. Okay, in the past, no, makita ko dito na um, in the past, Libra, wala akong ano dito guys, kundi medyo mataas lang po ang creatinine po natin. Ang iba po na Libra po, pwede pong nasa ano ng diabetes, no? Pero more on dito is like okay lang siya, no? Hindi, kumbaga sa akin parang
mayroon lang po siyang severe na UTI. Okay, and i-ano ko dito guys, no, ang iyong conscious mind is two of stone. Like po na parang iniisip mo lang yung jowa mo ba, no? Hindi naman yung jowa mo, kundi mga mahal mo sa buhay. Pwedeng sabihin natin na asawa, pwedeng mga anak, pwedeng kapatid, pwede yung kinakasama po natin, no? And sa totoo lang po, parang parang naiinis ka na ba, no? Naiinis ka na po sa asawa mo kasi dito kasi sa subconscious po natin, no, ito yung conscious, ito yung subconscious. And sa dalawa po na yan, itong conscious, itong subconscious, ang malakas po dito yung subconscious. Kahit gustuhin mo man po dito na kahit iniisip mo pa yung asawa mo, parang nagkakaroon ka po ng duda, no, ng duda, no, na parang hindi totoo, ano kaya ang meron siya, yung parang, agilap na ba kayo ng tao na parang, ang gusto lang nilang malaman yung jowa nila, no, kung tapat ba sa kanila, no, kung, ang iba naman po, walang pakialam kung tapat man sa kanila o hindi, kasi hindi yun ang priority nila, pero makita mo ang tao na parang, nabibase siya sa emosyon, base po sa kanyang subconscious. So, kahit sabihin natin na parehas kayong Libra, pero iba ang nakaraan mo, iba po ang nakaraan niya. No, dahil po yun sa tinatawag po nating soul progression. Marami akong i-share sa inyo guys, pero alam ko naman po na para sa inyo hindi ito importante. Pero doon po sa mga tao po na talaga pong masisig, maano po na inaalam po nilang kanilang pagkatao is napaka-importante po nito, no. Ito yung tinatawag ko na conscious at saka subconscious, no. So, ito yung conscious mo, parang eto nga ang ano mo dito sa ano is like parang may naririnig ka ba na mga chismis about po sa shota mo, no? And kung minsan nagagalit ka, minsan um, naano ka ba, parang nabibigatan ka po sa kanya, no? And bakit ko sinabi yan? Dahil po ang subconscious mo kasi is the moon. No, ang moon po is like symbolizes illumination, like hindi katulad ng araw ba, no, na kapag nakita mo pati kulay. Pag sa gabi, kita mo shadow lang. Hindi ka sigurado kung yun po ba siya or ganito po ba siya, no. And assuming lang po yung lagi mo siyang nakikita na ganito siya dapat, no. And yes, masasabi ko dito na in the future, sa bahay mo mismo may nakatira sa iyo na, kumbaga sa akin, Libra ha, yung masama ang kanyang iniisip ba, may tao kasi sa inyo na hindi naman siya, pwedeng sabihin natin bakla or tomboy or both side nun, like wala po siyang feminine, wala po siyang male po na aspect, hindi nasa bahay ninyo, no? Hindi siya sigurado kung ano po ang nasa kanya. And dahil po sa masama niyang iniisip mo, maaari po na naanuhan ka niya po ba na naulakitan, no? Alam niyo ba yung naulakitan po sa Tagalog? Yung parang naisama ka po niya ba, no? Na hindi pati ikaw nagdududa ka na din sa asawa mo. Kasi siya kasi nagdududa siya sa sarili niya. No, it doesn't mean na ikaw 'to. Puwede itong ibang tao talaga po na nasa bahay ninyo, no. Alright, and then dito, kung minsan sa bahay mo, kaya sa bahay mo mismo parang galit ka, no, gagalit ka, naaano ka, puwedeng sa trabaho, no, na hindi mo alam kung bakit, no. And dito naman, pagdating naman sa jowa mo, parang gusto mo na siyang hiwalayan. Kasi nga po, may naririnig ka nga po, pero nananatili pa rin dito kasi ang pag-ibig mo. No, and ito yung sa dahilan ko nga po na sinasabi sa inyo na ito kasing nasa bahay ninyo, may chinichismis siya about sa jowa niyo. Pero ang problema nun kasi, mahal mo talaga siya. No, and itong babaeng 'to, pero itong babaeng 'to nagbibigay siya ng havoc or problema po sa pagsasama niyo. Alright, Libra, tingnan natin kung ano nakaraan mo. So, yung nakaraan mo, kung minsan meron kang palpitation, masakit ang dibdib, and parang sinamahan din po ito ng mga sinukuan, yung parang pagdududa, no? And guys, so remind lang po sa inyo guys na marami po akong ano po ng sinukuan, no? Hindi sa lahat ng sinukuan is maganda. Kaya sabihin po natin na puti yan, sabihin po natin na itim yan. Mostly sa mga sinukuan talaga,
maano po sila, no, masakit, no. And lalo na po pagdating sa itim na sinukuan. Pag hindi mo yan nakuha totally, no, hindi yan siya magiging sayo. And kapag bumili ka naman po, pwede mo naman siyang bilhin sa ibang tao. Basta nga po, willing po talaga itong binilhan ninyo. Kasi ang binili mo, hindi po isang kahoy, kundi isang entity. And marami pa kong isi-share po sa inyo dyan. Hopefully po, marami po ang magka-interest, no? And nandyan na po yung lahat po ng mga pampaswerte po natin, no? And dito kasi, although maswerte ka dito guys, no? Dito kasi, Libra, the wanderer. So, at the heart of your card is the wanderer and the three of stones. So, pwedeng focus ka sa bahay kung nasa bahay ka lang po. Then, kung nasa trabaho ka po, focus ka po sa trabaho mo. Hindi mo pinapansin yung mga nasa paikot mo. Although ano siya, I doubt kung eto bang nagchichismis sa'yo na nasa bahay mo is like naapektuhan ka or inaano mo siya or like para kasing binabaliwala mo siya, no? And dito naman kasi on the side, although masasabi natin na pagod ka po, pagod ka, no? Parang kulang ka sa tulog, pagdating sa bahay, trabaho, kulang sa tulog, and minsan po talaga kulang ka sa dugo, kulang ka sa pulang dugo. No, kaya po nanghihina ka tapos yung heart mo apektado po siya. Dito naman sa ating in the future, pwedeng sabihin natin na lumabas din po dito na two of stone, two of vessels, no. And two of vessels, so itong asawa mo parang naisip niya na aalis, no? Aalis siya sa ibang bansa and kuminsan humihigpit ka, hindi ka pumapayag, no? Parang mga problema lang po itong pambahay. Hindi siya ganun kagrabe, no? Hindi siya ganun kagrabe po para po sa lahat po ng Libra, no? Wala man po ako nakikita dito na mga ano lang, bibiyahe ka, parang steady, no? And steady ang paningin mo sa life kasi nga po meron ka din kinukuha po na lote, pero sa ngayon po on hold po siya, no? May mga asawa ka na gustong umalis ng bansa at magtatrabaho ka lang po, hindi po kayo pumapayag, no? Okay? So, tingnan natin kung ano po yung ano natin, kung ano natin yung ay. Okay. Okay. Ito'y additional information po, no, para po sa mga Libra po natin. Kukuha po ako ng 3 card and okay, Libra. June 9, 23, April 23, Ace of Sword and the World. And eto guys, no, etong card po natin is like on general card reading po ito para po sa lahat, no? Lahat ng Libra po, no? Ang center of your card ngayon is the World. And the World is like parang may vessel dyan, tapos may 4 po na beast dito or 4 po ng elemento. Ito yung sentro po ng card mo, sentro po ng mind mo. Okay, Libra? Ang the World is just like parang you are very confident, abundant, lahat na lang is nasa sayo. Ito kasi is napakaganda po ng card, no? And ang naka problema lang po dito is yung sa gilid nito is like puro negative, no? Ang Ace of Sword is hindi siya actually negative. Sobrang pag-iisip mo about po sa ibang bansa, sa ibang lugar, no? Kasi eto kasing the world kasi pwede kasing supernatural, pwede po siyang natural. Pwede pong hindi siya dito local or international. And para sa akin is international. Kung dito sa bahay ko, pwedeng sabihin ko po na pinagsisikapan ko po ang bahay ko po na maging okay siya kahit sa lahat po ng mga elemento. Now, dito kasi, ito kasi yung pinaka-card mo, pwedeng sabihin po natin na may humahad lang sa iyo, guys, no? And actually, ako masasabi ko siyang neither na madidelay ka
or mapipigilan ka kasi walang makakapigil po sa ating imagination. Walang makakapigil po sa ating desire. Kaya nga po sa atin is like sa lahat po ng elemento, no, sa lahat po ng mga taong buhay. Kasi ito kasi is pwedeng sabihin po natin na patay na po siya. Kaso lang po nakikialam pa siya sa'yo. No? And pinipigilan po niya na kung anong makukuha mo doon sa lugar po na kung saan hindi mo pa siya abot. No. And nasa sa iyo yun. I would say neither bad, neither good. Nasa sa iyo kasi ang sentro kasing ng card mo is the world. Nasa sa iyo yun. Kasi ito kasing Ace of Sword, nasa sa iyo yan. Natural lang na mag-isip ka. Hindi masama yun, no? And dito naman sa King of Cups, no? Ang King of Cups kasi parang yung lalaki po baga na nakaupo siya sa trono, pero ang kinauupuan ng trono niya is too big. So, nakabase siya sa emotion. Pwedeng sabihin po natin, eto nagkakagusto, eto aligned siya sa'yo, and meron pong humahadlang. Like sabihin po natin, tatay mo, kapatid mo, wag yan, ganito, ganyan, ganyan. No? Ang sa akin lang po is just like, nasa sa iyo yun. Hindi ko masabi na masama siya, or maano siya, or tama siya, or mali siya, no. Nasa sa iyo yun kung ano talaga ang gusto mo. So, I would say, ipagpatuloy mo ba siya o nasa sa iyo yun. And for me, just be with you, no? Para sa akin, ano, wala man akong pakialam kung sino man makikialam sa akin, no? Kung ako ang tatanungin, no? May mga tao na sinisiraan ako. So what? Nasa akin yun kung maniniwala ka o hindi. Pero dito kasi sa card mo, hindi ka rin naniniwala. Because although nakaka-apekto siya, pero hindi mo siya binibigyan ng diin. Which is also good. Kasi kung tutuusin kasi natin, parang napakaganda po ng card ninyo, Libra. No? Okay, this is it. Hopefully po magkikita tayo next time. Maraming salamat po sa inyo. And hope to see you again po. Bye po.